So ano po itong nilalapit niyo po dito sa hashtag Ipabita Mo? Kasi gusto ko po nga bigyan linaw yung pagtanggal nila sa akin kung anong dahilan. Kasi yung mekaniko tinanggal nyo kahit piece duling, hindi nyo binigyan. Ang gusto natin pag-usapan is yung pagkatanggal. Wala akong kiber or wala akong pakialam dun sa mga aircon, cellphone na pinagsasabi niyo. May due process ba ang pagkakatanggal sa kanya? Ang pinag-uusapan natin dito is kahit ilang araw yan, may certain pay computed yan within a month. Sir, ang nakikita ko dito, ang dami nyong dahilan, ang dami nyong rason eh. Walang aksyon eh. Ano bang gagawin nyo dito para kay Tata Ricardo? Kahit sino naman, sasama yung loob eh. Walang bayad sa inyo kung ano man eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mag-usap na lang tayo kung ano. Hindi sir, parang hindi kayo madadala sa usap eh. Makakausap natin ngayon live si Tatay Ricardo Macabit. Magandang umaga sa iyo, Mang Ricardo. So ano po itong nilalapit niyo po dito sa hashtag Ipabita Mo? Kasi gusto ko po nga bigyan linaw yung pagtanggal nila sa akin kung anong dahilan. Nangyari yung pagkatanggal mo, kwento mo nga yung mga processor or yung mga sunod-sunod na pangyayari bago ka natanggal? Nung katapusan, sinabi sa akin, Orike, pahinga ka muna. Kasi yung anak ko, agad sa'yo eh. Palitan na rin tayo. Sabi niya, ganun boss, wala ba ako? Binira ko, wala ba ka ako kung benepisyo niya kahit kaunti, wala, sabi niya. Tama ba yung pagkakarinig ko, yung anak ng amo mo, yung parang ayaw sa'yo, kaya ka tinanggal sa trabaho? Tama ba yan? Parang ganun. Kasi, minsan kasi yung mga tao sa akin lumalapit. So, kuya, wala kami sahod, 3 linggo na, ano ba yan? Pinagsasabihan ko, sabi ko, boss, ganun boss. Kaya natin yung tao, kailangan, pwede sweldo. So, kumbaga kasi, ikaw yung tumatayo para sa kanila, ikaw yung boses. Oo. So, kumbaga, yun nga, ikaw yung may tapang talaga. Parang sinasama niya sa akin yung ganun, yung ko sa kanya ba? Ilang empleyado ba meron dyan sa kumpanya niyo? Mga 20 yata kami. 20 kayo. Ano-anong klaseng tracking company ito? Nagdadala ba kayo ng goods? Sa Jollibee. Yung tracking nyo, outsource po ng Togo tsaka Sulpicio. Oo, opo. Oo, ng mga barko. Opo. Okay, sige. Ganito, paano po ba kayo tinanggal? Dahil lang sa galit? Dahil kayo po ay close lang dun sa mga tao? Dahil kayo po yung nilalapitan? Dahil kayo yung mga pinakamatanda ron kung ano yung sasabihin natin? Hindi ko nga alam sa maisip. Kaya nga tumawag yung tatay sa akin eh. Oo. Sabi ko, Ricky, nagkawin ba tayo? Sabi ko, hindi. Ako lang inaaway nyo eh. Oo. Anong pangalan ng tracking nyo? Ano, ILS. ILS. Saan ito matatagpuan? Dito sa Harbor Center. Magkano monthly mo? 20,000. 20,000. Pero hindi ka kinakaltasan sa mandatories? Hindi. Walang kaltas sa'yo? Wala. Ano ba yung naging usapan nyo na nung simula ng pagpasok mo? Ikaw ba ay contractual? Ikaw ba ay Wala, basta. empleyado? Kasi nagpa-plug loob kami, wala lang. Kasi, So basta sinabi lang na, pasok ka na dito, ako nang bahala sa'yo. parang gano'n ka na siya. Kasi ako yung baga sa tapat sa kanya eh. So, tumasaya kayo kung di ka tinawagan ng bitag, tsaka palang sabihin mo sa akin tinanggal. Kasi yung anak kasi, yung takot siya sa anak eh, pag sa garahe, minumura lang siya eh. Oo, ay makakausap natin sa kabilang linya po si Mr. Benji Ong. Ito yung iyong inirereklamong amo. Magandang umaga po, Mr. Benji. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes. Live po tayo ngayon po sa sa IBC 13, CLTV 36 at aming mga social media platforms. Sir Benji, opo, nandito po itong naging kaibigan niyo po ba ito si Mang Ricardo? At yung empleyado, si Mang Ricardo na nagkakaroon ng hinanakit sa pagkakatanggal sa kanya dyan sa inyong kumpanya. Ewan ko ba't ka nangyinakit sa atin. Kasi sinabi ko sa kanya, Ricky, hindi na ako namamahal. Ayaw na akong pa-duty ng anak ko. Yan na daw mamamahal. Sabi ko, wala na rin akong budget. Ganun. Biro mo, mayroon akong aircon dyan sa rep. Aircon ako dyan sa garage. Bagong-bago. Sabi niya sa akin, uwi ko na ito ikakabit ko sa bahay namin. Wala, hindi ako nagkalong salita. Inuwi niya. Hindi, bagong-bago, hindi pa nagkato. Diba? Wala naman akong, ewan ko, ba't ka nagagalit sa akin? Ang gusto natin pag-usapan
is yung pagkatanggal. Wala akong kiber or wala akong pakialam dun sa mga aircon, cellphone na pinagsasabi ninyo. Ang gusto ko lang naman malaman is bakit nangyari yun, bakit kinakailangan na umabot sa ganon. Pwede naman madali mag-usap lang naman kayo. O sir, ganito na lang boss, pasensya na medyo kapos kami ngayon. Siguro bigyan na lang kita ng konti. Alam ko naman matagal na tayo nagsama. Maayos sa pakiusap lang naman, sir. Kasi, Sir Benji, hindi po issue dito yung utang o kung ano pa man po yung aircon, yung ganito. Kasi yan ay ano ng pagkakaibigan nyo. Sabi nyo nga, sa tagal po ng pagkakakilala nyo sa isa't isa, na-establish nyo na yun eh. Ang issue po dito kasi, yung walang due process na pagkakatanggal sa kanya sa trabaho, na basta-basta na lang tinanggal. Kahit po sabihin natin, hindi na siya 30 years ng trabaho sa inyo. Kahit pagpalagay mo ng 20 years o 10 years. Ang tanong, may due process ba ang pagkakatanggal sa kanya? Alam mo, hindi ko nga siya sabi ko magpahinga ko na tayo. Ganun pa. Para kasi alam mo naman, anak ko gusto niya na mag-manage. Paano? Wala na rin akong budget. So ang pagpapahinga, ibig sabihin, para magpahinga ka na, ibig sabihin, huwag ka na magtrabaho. Ganun po ba? Hindi naman sa ganun. Oh, so paano po? Kaya nga, minsan, para halimbawa may gagawin na naman, kontrata na lang ba, imbis na arawan ba, o buwanan, ganun. Yun ang gusto ko sabihin sa kanila, ganun. Hindi pa may pero so, para ang sinasabi nyo, hindi na niya kailangan pumasok, kundi on-call na lang siya. Ganun po ba? Parang ganun din ba? Di ba? Siyempre kung kontrata, pakyawal, mataas pa nga, di ba? So, paano naman po yung kanyang mandatories po sa loob ng ilang taon po na pinagtrabahuan nila bago nyo po ilipat sa pagiging on-call lang o ano po? Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, pwede naman tayo Hindi sir, yung gusto namin tanungin is kung talagang nabayaran ba itong mandatories nitong si Tatay Ricardo. Wala kung anong bayad, hindi ko alam kung anong bayad ang gusto niya. Hindi sir, yung mandatories po ang tinatanong ko. Kung may SSS, PhilHealth, Pag-ibig, for the span of mahigit how many years na nagtatrabaho siya dyan? Hindi naman siya mga 2 to 3 years lang siguro siya nagtrabaho. Pero kahit man sir, ilang taon, kahit araw pa yan isang linggo, may bayad na yan sir. So ang tinatanong ko is, binayaran nyo ba itong mandatories? Hindi ko alam sa opisina kung nagbayad sila. So kung ano kayo sir, boss pala kayo, wala kayong alam no? Kung ano nangyayari dyan sa company ninyo? So talagang okay na talaga sir na pinalitan na kayo ng anak nyo kasi hindi nyo alam kung ano nangyayari sa company ninyo. Kaya nga, hindi. Ako prangkahan naman ako. Sinasabi ko rin kay Ricky. Ganun ba? Ako, Ricky. Hindi sir, alam kong prangkahan ka, pinuprangkahan din kita. Ang sinasabi ko is hindi mo alam yung takbo ng kumpanya, napapabayaan na yung tao, hindi mas maganda magsara na lang kayo. Hindi ko naman siya pinababayan. Araw-araw, diyan kami kumakain. Hindi sir, yung pinag-usapan dito ng SSS and mandatories, ang pinag-usapan natin dito is kahit ilang araw yan, may certain pay computed yan within a month. Sir, ang nakikita ko dito, ang dami nyong dahilan, ang dami nyong rason Walang aksyon Ano bang gagawin nyo dito para kay Tata Ricardo? Puro kayo daldal, puro kayo sabi, aircon, ganito, ganyan. Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Hindi, kasi sinasabi niya sa akin, masamang loob niya sa akin. Kahit sino naman, sasama yung loob walang bayad sa inyo kung ano man Hindi ba? Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi mag-usap na lang tayo kung ano. Hindi sir, parang hindi kayo madadala sa usap Kinakausap kayo, ang dami nyong rason. Wala kayong sinasabing aksyon. Anong gagawin ninyo? Tanong mo na lang kay Nicky. Ayun na nga sir, ano ang pag-uusapan? Anong pag-uusapan? Ano anong gagawin aksyon sir? Yun yung tinatanong ko. Kaya nga kung anong gusto niya, gano'n. Hindi sir, ano ang sa tingin nyo ang ma-offer nyo sa kanya? Bakit siya pa yung mag-iisip kung anong gusto niya at sasabihin pa sa inyo? Kung anong gusto niya, di ayusin namin. Sige sir. Ang gusto sige, niya, ganito ibigay na lang. nyo ang kanyang length of service. May ibibigay ba? Kung mag-usap kami, di ibibigay ko. Wala namang... Hindi, mas maganda Tatay Ricardo, sabihin mo sa dati mong boss ngayon, sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo. Para makita natin mismo, naka-tape at sasabihin mo mismo. Anong gusto mo mangyari, Ricardo? Ayun sa batas,
susundin niya. Ano gusto mong habulin? Sabihin mo na. Yung mga benepisyo ko, wala nga ako overtime eh. Sinasabi niya kasi 2 to 3 years ka lang daw nagtrabaho. Totoo ba yun? 31 years yung sinabi mo sa amin eh. Ikaw ang magsabi sa kanya kasi hindi namin alam kung ano yung totoo. Siyempre, magdi-deny naman yan, siyempre. Sinasabi, totoo ba talaga yung 31 years? Oo naman. Oo. So, 31 years. Oo. 31. O, ganito, Sir Benji. Wag na natin pasikot-sikutin. Nandun na yung pagkakaibigan nyo. Pwede nyo pag-usapan. Kaya masama ang loob nito kasi feeling ni tatay is napabayaan siya. Hindi parang hindi mo na ipagtanggol dun sa anak mo sa pagkakatanggal sa kanya. Eh ngayon, hindi naman dinaan sa tamang proseso yung pagkakatanggal sa kanya. Parang kaswalan lang tayo na, tumigil ka na sa pagtatrabaho mo. O, hindi ka na papasok sa sunod na linggo. So, parang nakahang siya. Ano ba talaga? Tanggal ba siya? Pinagpapahinga nyo lang o ano ba talaga? Di po ba? Kaya nga yun ang dinatay. Opo, pag hindi pagbabayad po ng mandatory, mandato po ng gobyerno yan. Dapat binabayaran nyo. Diyan sa SSS po, ang nilabag nyo po dyan, kung hindi ako nagkamali, RA 8282 sa Ligang Batas po yan. Tama, alam ko po. Tama po. May parusa po yan na pagkakakulong po ng 6 na taon. Kaya nga, sabi mo, pumunta na lang sa akin, mag-usap. So pupunta po sa iyo, mag-uusap po kayo, at ibibigay nyo po kung ano yung nararapat sa kanya. Hindi po yun pakonsuelo. Tama, okay. So kailan po ba kayo available po para makapunta naman po? Sabi mo, mga Thursday, puntahan niya ako. Kailan? Sa Thursday. Sa Thursday, okay. Sabihin niya, sige, mag-usap tayo. Mas maganda, hahayaan ka namin, pero tuluyan pa rin kami makikipag-ugnayan sa'yo. Pagka hindi natupad yun, babalikan namin siya. Kasi tape naman to yung pinag-usapan ninyo. Sige po. Okay po. Sabihin mo Sabihin yan. mo, para witness kami. Kailan ba? Thursday. Thursday daw, Thursday. Thursday, sir. Sir Benji, anong oras po? Alam naman niya minsan, mapasok na niya, maaga pa ako sa kanya na sa garahe. Okay. Diba? Sige po, papupuntahin namin ito sa garahe. Sir Okay po. Benji. Sige po. Opo, papupuntahin namin. Huwag niyong pag-iinitan to. Sabihin mo sa anak mo, ha? Huwag siya magsisiga-sigat pag-initan to, ha? At ikaw wala na anak mo doon, wala na. Okay, so ikaw yung Ayun ang gusto makakausap, namin ha? marinig na dapat kayo na ang bahala, hindi dapat yung anak nyo pa yung mag-ano. Anak mo yun Dapat na pagsasabihan mo yun Siguro gano'n na lang muna, no? Kaya kami susubaybay sa kanya po. Kayo na po, sabi nyo, aaregluin nyo, aayusin nyo, kakausapin nyo itong kaibigan nyo. Kami mag-aabang po kung talagang matutupad itong sinasabi nyo sa Thursday po. Sana magkasundo po kayo. Ano po? Tututukan namin to, sir, at tandaan mo, nakatape to at kitang-kita na talagang sinabi mo yan. Kapag hindi nyo, sir, tinupad ang sinasabi ninyo dito kay Ricardo, kami ay babalikan namin kayo dyan sa sinabi ninyo. Okay. Okay? Ayun. Okay, Sasagot naman Tatay pala. Ricardo, nakuha mo. So, ganito na lang yung gagawin natin. So, ahayaan ka namin na pumunta doon. So, nakita mo naman na nakatape to lahat. Pati kami nakakita kung anong sinasabi niya. Kapag hindi siya tumupad, pwede ka naman bumalik dito at talagang papasama ka na din namin para doon sa gusto mo mangyari doon for DOLE or NLRC para tuluyan mo na siya ikasuhan, pati yung anak niya. Kung gusto mo nga isama yung anak niya, edi pwede mong gawin yun. Ha? O ganun, aregluhin naman daw sa ngalan ng pagkakaibigan. Pupunta ka ron, mag-uusap kayo. Kasi ang anak sa akin kasi dahil yung mga... Hindi, alam ko nga. Pero sinabi na nga niya kanina na yung mismong anak niya daw na wag na daw pansinin yung anak. Kaya nga yun yung sinasabi ko. Kapag hindi natuloy yung pag-uusap nyo, bumalik ka dito at babalikan namin sila, tutulungan ka namin makalapit sa DOLE or NLRC para makapag-file na ng case sa kanila. Kasi kapag SSS. once na may SSS din, tsaka yung mga ibang mga agency na nagbibigay ng benefits. Kasi kapag once na nag-file ka na ng case, pwede mamarkahan or ma-blacklist or whatever man it is yung company na yun. Nakuha mo? So yun lang naman kasi kung siyempre dadaan na pa rin natin sa usap-usapan pagka tinaboy ka tapos usap-usapan pa rin. Pagka hindi finailan ng case, hindi yan matututo. Kasi hindi magkakaroon ng marka yung kampanya nila. Dapat matundok ka na yung... Hindi, pero hindi. Pagbigyan muna natin. Kunin muna natin. Binibigyan kung anong natin dapat, para maging Bigyan patas natin tayo. sila ng, Binibigyan natin sila ng pagkakataon na itama ang kanilang mali. Pero kapag hindi, babalikan natin sila. Huwag ka lang papayag na baka baratin ka. Kasi isa, 15,000 konsuelo para makauwi na. At Hindi dapat na ganun. magsampa. Dapat talagang kung ano ibibigay sa'yo, karapat dapat, walang kapalit, walang kondisyon. Kasi ang totoo naman talaga yan, kung binigyan niya sa akin yung sweldo ko,
Wala na sana problema eh. O di, yun na nga. Kaya nga, ibibigay yun na yung pag-usapan nyo, iayos nyo Pag-usapan na lang. Ganun na lang yung mas magandang magiging Basta laging nandiyan ng pag-uusap DOLE at yung mga government agency kung hindi siya tutupad. Dito kami para tulungan ka. Yun yung Basta tandaan mo. pupunta ka, sabi niya mag-uusap kayo at babayaran ka niya. Kung Anong hindi ka Thursday ba? Sa Thursday po. Alam mo naman daw kung anong oras po yung ano nyo sa garahe. Kung hindi ka satisfied at ayaw mo po, balik ka po sa amin. Makibalitaan mo kami. Then, gagawa tayo ng hakbang. Okay po? Sige po, sige po. Okay. Okay, so maraming salamat Tatay Ricardo at kausapin ka namin na mamaya bago ka umuwi. Ha? Sige po, sige po. Okay. Ang gusto lang naman natin mangyari is para masolusyonan yung problema ng lumalapit sa atin dito sa hashtag ipabitag mo. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo.